Hoy, Nelia! Kailan kayo magbabayad? 3 buwan na kayong palamunin. Pasensya na po. May sakit po ang anak ko. Hindi ko problema yan. Aanak-anak kayo, tapos hindi kayang buhayin. Pambili lang po ng gamot. Nagmamakaawa po ako. Wala kang makukuha sa akin. Lumayas ka! Diyos ko. Sana ko kukuha ng pera. Maganda ka, ate. Isang gabi lang. May panggamot ka na. Magkano? Depende kung gaano ka kagaling. Anak, patawarin mo si nanay. Umiiyak ka. May sakit po ang anak ko. Hindi ko po gusto to. Magkano kailangan mo? Maibili ko lang po ng gamot. Kunin mo na ito. Umalis ka na. Huwag ka nang babalik dito. Salamat po. Hindi ko pati makakalimutan. Alam ng lahat na hindi mabubuo ang tahanan kung wala ang inito. Madilim ang bahay, walang direksyon ang buhay, at higit sa lahat ay maaaring mapalitan ang maraming bagay sa mundo. Pero ang pusong handang ibigay ng isang ina para sa kanyang mga anak, kailanman ay hindi matutumbasan. Narito ang kwento ni Nelia. Ang isang ina na handang kumapit sa patalim, maibsan lamang ang gutom ng kanyang mga supling. Hoy, Nelia! Ano? Kailan niyo balak magbayad ng utang? Galit na sigaw ni Aling Bebang nang dumaan sila mag-iina sa tapat ng tindahan nito. Kaagad na napayuko si Nelia at tumingin sa paligid dahil kasalukuyan nang nakatingin ang kanilang mga kapitbahay. Marahan siyang lumapit kay Aling Bebang habang bitbit-pitpit ang bunso niyang 1 taong gulang at nakabuntot naman sa kanyang likuran ang 2 niya pang anak. Aling Bebang, pasensya na po Wala pa po kasi padala si Crispo Utal at nahihiya niya sabi. Heto nga po at maglalabada po ako para may pambili kami ng pagkain, dagdag pa niya. Inis naman na hinampas sa kalsada ni Aling Bebang ang hawak nitong walis. Lintik na padala yan! Abat! 3 buwan ka na naghihintay sa padala niya Luging-lugi na ako sa inyo. Halos na sa 3,000 mahigit ang utang niyo sa akin. Kasama na roon ang bayad sa tubig at kuryente niyo ng 3 buwan. Kaagad natakot ang bunsong anak ni Nelia kaya naman ay bumalahaw ito ng iyak. Hinele ito ni Nelia upang tumahan, tsaka muling humarap kay Aling Bebang. Hayaan niyo po Aling Bebang, pag nagpadala na po si Crispo, ay babayaran ko po kayo kaagad. Sa ngayon po ay sadyang wala pa po akong balita sa kanya Paliwanag niya. Ang sabihin mo ay iniwan na kayo. Napaka-imposible naman kasi na 3 buwan hindi nagpapadala, samantalang si Rolando ay nakakapagpadala kay Mirna. Tuki nito sa kapitbahay niya na kasamang umalis ng asawa niya. Hindi naman po siguro magagawa sa amin ni Crispo yun. Halos maluha niya sambit. Ay siya, umalis na kayo at sumasama ang araw ko. Baka mahawa pa ako sa kamalasan niyo. Galit na sambit ni Aling Bebang bago ito tuluyang pumasok sa loob ng tindahan. Nang mga oras na yun ay nag-umpisa na muli silang maglakad. At habang naglalakad ay sumagi sa isip niya ang asawa. Kasalukuyan itong nasa Angono, Rizal dahil may palaisdaan itong binabantayan. Kasama nito ang kanyang ama at kapitbahay nilang si Rolando. Hindi niya lubos maisip kung ano na ang nangyari sa asawa niya. Wala silang komunikasyon kaya wala siyang alam kung nasaan na ito at kung bakit hindi man lang makapagpadala ng pera. Ayaw man niyang mag-isip ng negatibo dahil baka lalo lang siyang panghinaan ng loob. Na makarating sila sa bahay ni Aling Flora ay kaagad na inilabas ito ang labahan. Nay, hindi na papapalik si tatay? Tanong ni Ron noon.
ang panganay niyang anak habang hinahanda niya ang tubig sa paglalaba. Ginulo niya ang buhok nito. Siyempre babalik siya. Hindi tayo iiwan ng tatay niyo. Mahal na mahal tayo nun. Sambit niya kahit hindi siya sigurado. Habang pinabantayan ni Ronron at Lenny ang bunsong kapatid nila, ay abala naman si Nelia sa paglalabada. Sa ngayon ay ang paglalabada niya ang bumubuhay sa kanila. Kahit halos 50 lang ang bayad sa kanya, ay pilit niyang pinagkakasya, makasurvive lang sila araw-araw. 3 buwan na simula umalis ang asawa niya at naiwan sila rito sa Bulacan. 3 buwan na siyang umaasa sa padala nito, 3 buwan na ni silang halos isang kahig isang tuka. Halos sa pabayaan na rin ang pag-aaral ng mga anak niya, pero patuloy pa rin siyang naniniwala at nagtitiwala sa asawa kahit na marami na siyang negatibong naririnig mula sa mga kapitbahay niya. Kinakaya naman niya ang lahat. Ngunit dumating ang isang trahedya sa buhay niya. Diyos ko, ang taas ng lagnat mo, Baby Chris. Nag-aalalang sambit ni Nelia habang hinihele ito at umiiyak. Baby, shh. Diyos ko, saan tayo kukuha pambili ng gamot? Halos sa luluhanan niya sambit. Nagulat siya nang biglang sumuka ang bunso niyang anak. Mas lalo siyang natakot at kinabahan. Halos sunod-sunod ang pagsuka nito kaya hindi na siya nagdalawang isip pa at sinugod niya ang bunso niyang anak sa ospital habang ang dalawa niyang anak ay hinabilinan niya sa kapitbahay niya. Nang gabing na iyon, mabuti na lang at may tricycle na pauwi na sana. Pinakuusapan niya itong ihatid sila sa ospital at mabuti na lang din ay may mabuti itong puso. Dok, tulungan niyo po ako. Umiiyak niya sambit habang tumatakbo papasok ng emergency room. Kaagad naman na inasikaso ang anak niya at ikinonfine. Napag-alamanan niyang dehydrated na ito at may infection sa dugo. Kinailangan ng i-dextrose at gamutin ng antibiotics. Nang iabot sa kanya ang reseta ng gamot ay kaagad siyang natulala. Nurse, wala po bang gamot dito sa ospital? Tanong niya sa nurse. Naku, Nay, yung gamot na yan ay wala. Pero mabibili mo yan dyan sa tapat ng ospital. May botika dyan. Tugon ng nurse tsaka umalis. Halos mapaupo siya dahil hindi niya alam kung saan kukuha ng pambili ng gamot. Naisip niyang bigla si Aling Bebang. Dali-dali siyang tumayo at umuwi sa kanila upang puntahan ito. Saktong umuulan ng gabing yon, kaya maagang nagsara si Aling Bebang. Malakas at mabilis siyang kumatok sa pintuan ng bahay nito kahit pabasang-basa na siya. Aling Bebang! Aling Bebang! Baka po pwede makautang pa. Pambili ko lang po ng gamot ng anak ko. Umiiyak niya sigaw. Bumukas naman ng pintuan nito at nakasimangot siyang hinarap. Ano na naman ba, Nelia? Uutang ka na naman eh. Hindi pa nga kayo nagbabayad. Galit nitong sigaw. Aling Bebang, huli na po ito. Kailangan ko lang pong bumili ng gamot. Sinugod ko po kasi sa ospital ang anak ko. Halos sa gulhol niyang pakiusap. Wala akong pakialam. At hindi ko na problema kung nasa ospital ang anak mo. Aanak-anak kayo tapos hindi nyo kayang suportahan. Hala, sige, layas! Sigaw nito habang pinagtatabuyan siya at kaagad na sinaraduhan ng pinto. Umiiyak na napatingin si Nelia sa paligid niya. Halos lahat ng kapitbahay niya ay sarado ang pinto, ngunit sinubukan niyang kumatok at humingi ng tulong. Pero kahit isa, walang tumulong sa kanya. Walang nag-abot man lang kahit barya. Nang mga oras sa iyon, naalala niya ang kanyang asawa at lubos na galit ang nararamdaman niya. Kung narito ito, ay tiyak itong gagawa ng paraan. Kung nagpapadala lang ito, hindi sila ganito ng mga anak niya. Diyos ko, tulungan niyo po kami ng mga anak ko. Pagdarasal niya habang patuloy na naglalakad sa kawalan. Halos hindi na niya namalayan kung nasaan na siya at huminto na rin ang ulan. Napahinto lang siya sa paglalakad nang marinig ang tugtog ng musika. Napahinto siya sa kanyang paligid at napagtanto niyang nasa harap siya ng isang bahay aliwan.
Nasa labas ang mga kababaihan na nangaakit ng mga lalaking customer. Nang mga oras sa iyon ay napalunok siya. Ito na ba ang senyales? Wala na bang iba? Bulong niya habang naluluha. Hanggang sa may isang bakla ang lumapit sa kanya, nakapustura ito ng pangbabae kahit na katawan ay lalaki, kaya kaagad niyang nalaman ang kasarian nito. Hoy Manay, bakit basang-basa ka? Ang ganda-ganda mo pa naman. Gusto mo ba mag-apply? Hiring pa kami eh. Alok nito sa kanya. Magkano ang bayad? Kinakabahan niyang tanong. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Depende. Mukhang fresh ka naman. Konting ayos lang at papaldo na sa'yo. At, tsaka, basta magaling ka sa performance. Tiyak na bibigyan ka pa ng tip ng customer mo. At tsaka, alam mo naman siguro ang trabaho dito, di ba? Mabilis at tumango si Nelia at humawak sa kami nito. Oo, sige, papasok ako. Gagawin ko ang lahat. Basta makukuha ko din kaagad ang bayad. Mabilis niyang sambital habang tumatagal, mas nagiging delikado ang buhay ng anak niya. Oo naman, tara! Excited na sambit ng bakla at pinapasok na siya sa bahay aliwan. Doon ay binihisan siya, inayusan at binigyan ng mga instructions. Kahit naluluha at takot ay pilit niyang pinapakalma ang sarili at nilalakasan ang loob. Hindi na para magdalawang isip pa siya, hindi man ito ang paraang gusto niyang gawin pero wala na siyang iba pang malalapitan. Madam V, saan po ako pupunta? Kinakabahan niyang tanong sa baklang kausap niya. Dito ka sa VIP room. May mga VIP customer kasi kami ngayon na naghahanap ng bagong putahe eh. Nakangiting sambit ni Madam V, tsaka siya dinala sa isang kwarto kung saan madilim at tanging pulang ilaw ang siya nagbibigay ng liwanag. Oh sir, eto si Nancy. Bagong hardless siya ngayon. Nakangiting sambit ni Madam V at sadyang iniba ang pangalan niya, tsaka siya bahagyang pinapasok sa loob ng kwarto. Sige, iwanan mo na siya. Malalim ang boses ng lalaking halos hindi niya makilala ang mukha. Umalis naman kaagad ang bakla at sinarado ang pintuan. Naiwan na lamang silang dalawa roon ng lalaki. Halos manlamig ang buong katawan niya dahil sa takot at kaba. Marunong ka bang magmasahe? Bigla ay tanong ng lalaki at umupo sa kama. Opo, utal niyang tugon. Sige, masahiin mo ko. Sambit ng lalaki tsaka dumapa. Dahan-dahan lumapit si Nelia sa lalaki at ang hawakan niya ang likod nito ay naramdaman niya kaagad ang hubad ng katawan nito. Nang mga oras sa iyon ay napapikit siya sa takot. Ngunit sa kanyang pagpikit, ang bunsong anak niya na nakaratay sa ospital ang kanyang nakikita. Halos hindi na niya napigilan ang pagluha niya at nang pumatak iyon ay naramdaman ng lalaki ang luha sa likod nito. Umiiyak ka ba? Tanong ng lalaki tsaka marahang umupo. Mabilis siyang yumuko at pinunasan ang luha niya. Hindi po sir, kinakabahan niya sambit. Itinaas ang lalaki ang baba niya at ng mga oras sa iyon kitang-kita niya ang maamong mukha ng lalaki. Hindi mo gusto na narito ka. Pero bakit nandito ka sa lugar na to? Tanong nito, napalunok si Nelia. First time ko po sa ganitong lugar at may sakit po kasi ang anak ko at nasa ospital po siya kaya kailangan ko po ng pera. Sandaling katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Magkano kailangan mo? Tanong muli ng lalaki. Parang nabuhayan bigla ng loob si Nelia at mukhang mabuting tao ang kaharap niya ngayon. Ito po, inilabas niya ang reseta. Maibili ko lang po ito ng reseta ng gamot. Ay okay na po ako. Napabuntong hininga ang lalaki tsaka tumayo at nagbihis. Nagulat si Nelia na bigla itong umupo muli at inabot sa kanya ang 2,000. Kuhanin mo na itong pera. At umalis ka na dahil kailangan ka ng anak mo. Huwag ka nang babalik sa lugar na to, ha? Mabilis at tumango si Nelia at tinanggap ang pera na bigay ng lalaki.
Salamat po. Maraming salamat po. Umiiyak niya sambit at hindi na napigilang mapayakap sandali sa lalaki. Sige na, umalis ka na at mag-iingat ka. Huling sambit ng lalaki bago siya tuluyang lumabas ng kwarto. Hindi na lumingon pa si Nelia. Hawak ang perang tila ba init na init sa kanyang palad. Mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay aliwan. Hindi niya na inintindi ang mga matang nakasunod sa kanya ni ang malamig na hangin sa gabing iyon. Iisa lamang ang kanyang iniisip at yun ang anak niya na nasa ospital. Pagdating sa butika sa tapat ng ospital ay halos hinihingal siyang pumasok. Ate, pakibigay po lahat ng gamot na nasa reseta. Nanginginig niya sambit habang iniabot ang papel. Mabilis namang inasikaso ng pharmacist ang kanyang kailangan. Isa-isa niyang pinagmamasdan ang mga kahong inilalapag sa harapan niya. Bawat gamot ay parang unti-unting nagbabalik ng pag-asa sa kanyang dibdib. 1,200 pesos po lahat, sabi ng kahera. Mabilis siyang inabot ang 2,000. Nanginginig pa ang kamay niya habang hinihintay ang sukli. Hindi niya alam kung bakit, pero napaiyak siya ng tahimik. Mahina na parang takot na marinig ng ibang tao ang hikbi niya. Ma'am, okay lang po kayo? Tanong ng kahera. Mabilis ang pinunasan ang luha. Opo, salamat po. Maraming salamat po. Agad siyang tumakbo pabalik sa emergency room. Pagpasok niya sa kwarto ng anak ay nadatnan niyang tulog ang kanyang bunso. Nakakabit ang dextrose sa maliit nitong kamay. Tumigil na ang pag-iyak nito kumpara kanina. Agad siyang lumapit at marahang hinaplos ang noo nito. Nandito na si nanay. May gamot ka na anak. Hindi ka na magugutom. Hindi ka na mahihirapan. Pabulong niya sabi habang patuloy ang pagluha. Lumapit ang nurse at kinuha ang mga gamot. Mabuti po at nakabili kayo agad. Naagapan natin, Nay. Kung natagalan pa, baka lalong lumala ang infeksyon. Napahawak si Nelia sa dibdib niya. Para siyang nabunutan ng tinik. Salamat po. Salamat. Salamat sa Diyos. Halos hindi niya na maulit ang mga salita. Umupo siya sa tabi ng kama at hinawakan ng maliit na palad ng kanyang anak. Doon, sa unang pagkakataon, matapos ang hirap na pinagdaanan niya, ay nakahinga siya ng maluwag. Makalipas ang 2 araw, ay unti-unting bumalik ang sigla ni Baby Chris. Nakangiti na ito habang nilalaro ang daliri niya at ang lagnat nito ay tuluyan nang nawala. Nay! Gising na si Bunso! Masayang sigaw ni Ronlon nang dahilan ng kapitbahay ang 2 niyang anak sa ospital. Nanay! Sabay yakap ni Lenny sa kanya. Mahigpit niya ring hiniyakap ang 2. Halos hindi na niya napigilang umiyak habang yakap ang 3. Okay na kapatid niyo. Okay na siya. Nanginginig ngunit masayang sambit niya. Sa loob-loob niya, hindi niya alam ang pangalan ng lalaking tumulong sa kanya. Hindi niya alam kung muli niya pa itong makikita. Pero habang pinagmamasdan ang kanyang 3 anak na magkakatabi sa kama, alam niya na may mga pagkakataon na ang Diyos ay hindi direktang dumarating, may ipinapadala lamang siyang tao. Tahimik siyang napatingala. Salamat po. Kung sino man po siya. Sana pagpalain niyo rin siya gaya ng pagligtas niyo sa anak ko. Isang araw, maaga nagpunta si Nelia sa palengke. Bit-bit ang bayong at nang natira niyang barya mula sa kinita niya sa paglalaba. Maingat siyang namimili ng gulay. Talbos, sitaw at kaunting galunggong lamang ang kaya ng kanyang pera. Magkano po ang talbos, Manang? Tanong niya. 12 ang isang tali. Sagot ng tinderang abala sa pag-aayos ng paninda. Habang kinukuha niya ang bayad ay biglang may dumaan na patrol car sa tapat ng palengke. Napalingon ang mga tao. May 2 pulis sa bumaba at tila may hinahanap. Hindi niya yon pinansin sa una hanggang sa marinig niya ang isang boses. Manang,
May nakita po pa kayong lalaking nakaitim na jacket dito? Parang tumigil ang oras. Dahan-dahan siya napalingon. Nanlaki ang mga mata ni Nelia. Ang lalaking kausap ng tinderang gulayan, ang boses, ang tindig, ang mga mata. Siya. Ang lalaking nag-abot ng pera sa kanya noong gabing handa na siyang isuko ang sarili. Ngunit ngayon, suot nito ang uniforme ng pulis. Parang biglang uminit ang kanyang pakiramdam. Hindi niya alam kung lalapit pa siya o magtatago. Nakaramdam siya ng hiya. Naalala niya ang gabing iyon. Ang lugar na pinasukan niya, ang pangalang ginamit sa kanya, Nancy. Hindi niya namalayang nakatitig na pala siya rito. Napansin ng lalaki ang kanyang tingin. Saglit itong napatigil. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Kitang-kita ni Nelia ang bahagyang pagkilala sa mukha nito. Ikaw? Mahina nitong sambit. Bigla siyang napayuko. Hawak-hawak niya ang bayong. Halos hindi makagalaw ang kanyang mga paa. Pasensya na po. Agad niyang nasabi kahit hindi niya rin alam kung bakit siya humihingi ng tawad. Lumapit ang pulis sa kanya ngunit hindi matigas ang mukha nito. Sa halip ay maamo, gaya noong gabing iyon. Bakit ka nagsasorry? Tanong nito, hindi siya makatingin. Alam niyo na po, doon, sa lugar na iyon. Hindi ko naman po talaga gusto. Bahagyan na tahimik ang lalaki, tsaka marahang nagsalita. Hindi kita hinusgahan noon. At lalong hindi kita uhusgahan ngayon. Unti-unti siya napatingin dito. Walang galit, walang panliliit, walang kahit anong bakas ng paghamak sa mukha nito. Kamusta ng anak mo? Tanong nito. Doon tuluyang napaiyak si Nelia. Okay na po siya. Gumaling na. At dahil po sa iyo doon, kung hindi po niyo po ako tinulungan, baka hindi na niya natuloy ang sasabihin at napahagulhol. Agad na napatingin ang mga tao sa kanila. Bahagyang nailang ang pulis at marahang inilayo siya sa paligid ng palengke. Huwag kang umiyak. Ayos na, di ba? Iyon ang mahalaga. Huminga siya ng malalim at pinunasan ang luha. Hindi ko pa po kayo napapasalamatan ng maayos. Hindi ko man lang po alam ang pangalan niyo. Bahagyang ngumiti ang lalaki. Police Staff Sergeant Adrian Reyes. Napayuko siya. Ako po si Nelia. Sandaling katahimikan ang namayani sa pagitan nila hanggang sa magsalita muli ang pulis. Nelia, pwede ba akong dumalaw minsan? Gusto ko lang makita kung okay na talagang anak mo. Nanlaki ang mga mata niya. Dalaw po? Tumango ito. Hindi bilang pulis, kundi bilang kaibigan. Hindi niya alam kung bakit, pero sa unang pagkakataon, matapos ang maraming buwan, may kakaibang gaan sa dibdib niya. Opo, maliit lang po ang bahay namin, pero pwede po kayong magpunta. Kinabukasan ng hapon, halos magulo ang maliit na bakura ni Nelia. Pinagpag niya ang lumang banig, inayos ang isang plastik sa mesa at paulit-ulit na sinilip ang kalsada. Hindi niya maipaliwanag kung bakit kinakabahan siya. Hindi naman ito panliligaw, hindi naman bisita na may kung anong pakay, pero pakiramdam niya ay may mahalagang darating. Nay, darating na ba yung pulis? Tanong ni Rondon habang sumisilip sa bintana. Shh! Huwag ka maingay! Mahinang saway niya kahit siya mismo ang pasilip-silip. Maya-maya ay may humintong motorsiklo sa tapat ng kanilang bahay. Agad na patingin ang mga kapitbahay. Isa-isa silang lumabas sa kani-kanilang pintuan. Si Aling Bebang, si Mang Poldo, pati ang mga batang naglalaro sa kalsada. Bumaba ang lalaki na ka-civilian, ngunit may bit-bit na 2 paper bag at isang kahon. Magandang hapon. Magalang nitong bati. Hindi niya napigil ang mapangiti. Pasok po, Sir Adrian. Mas lalong nagbulungan ang mga kapitbahay. Uy, pulis yan na. Kay Nelia pumunta? May relasyon kaya? Baka may kaso.
Naririnig ni Nelia ang mga yon. Dati ay iiyak na siya sa hiya, pero ngayon hindi na. Wala siyang pakialam, malaki ang utang na loob niya sa lalaki ito at buhay ng anak niya ang kapalit ng kabutihan nito. Pagpasok ni Adrian sa bahay ay halos mapayuko ito sa liit ng pintuan. Isang silid lang ang buong bahay, may kortinang naghihiwalay sa tulugan at kusina. May lumang kalan, 2 plato at isang pitchel ng tubig sa mesa. Lumapit at 3 bata. "Kuya Police!" Masayang bati ni Lenny. Bahagyang natawa si Adrian. Tawagin mo na lang akong Tito Adrian. Sabit niya tsaka inilapag niya ang mga dala. May konting pagkain akong dala. Gatas para kay Bunso, noodles, bigas, at delata. Napatakip ng bibig si Nelia. "Hala, hindi na po sana kayo nag-abala. Napakarami po nito." Umiling si Adrian. Okay lang yan. Gusto ko lang makatulong sa'yo at sa mga anak mo. Tuwang-tuwa ang mga bata. "Nay, may biskit! May gatas si Baby Chris! May sardinas!" Halos mag-uunahan ang mga ito habang inilalabas ang laman ng grocery. Tumatawa si Adrian habang pinagmamasdan sila. Tahimik namang nakatayo si Nelia. Hindi niya namalayang muli na naman siyang naiiyak at napansin iyon ni Adrian. Bakit ka umiiyak? "Hindi po ako sanay." Mahina niyang sagot. "Matagal na po kasi na walang dumarating na tulong sa amin." Sandaling natahimik ang pulis. Mag-isa mo silang binuhay, no? Tumango siya. "Opo, mula nang umalis ang asawa ko." Hindi pa rin siya nagpaparamdam? Umiling siya. "Mag-4 na buwan na. Wala man lang sulat, tawag, o kahit balita." Saglit na napabuntong hininga si Adrian. Sa labas, kitang-kita ni Aling Bebang ang lahat sa bukas sa bintana at hindi na nito natigilan at pumasok. "Aba, may bisita pala kayo, Nelia." Pakunwaring bati nito. Agad tumayo si Nelia. Aling Bebang," humarap si Adrian. Magandang hapon po. Napansin ni Aling Bebang ang tindig at gilas ng pulis. Biglang nagbago ang tono nito. "Ay, pulis pala. Buti naman may tumutulong sa inyo." Pilit ng ngiti nito. Hindi nagsalita si Adrian at marahan lamang siyang tumingin dito. Ma'am, si Nelia po ang isa sa pinakamatapang na taong nakilala ko. Hindi lahat kayang gawin ang ginawa niya para sa anak niya. Biglang natahimik si Aling Bebang at wala itong naisagot. At sa unang pagkakataon, walang kapitbahay ang may lakas ng loob na manghusga kay Nelia. Pagkaalis ang matanda ay napaupo siya at halos hindi makapaniwala. "Hindi niyo po ako kailangang ipagtanggol." Hindi kita ipinagtanggol. Sagot ni Adrian. Sinabi ko lang ang totoo. Sandaling katahimikan ang namayani. Naririnig lang ang tawanan ng mga bata habang kumakain ng biskit. Tumingin si Adrian sa kanila, tsaka muli kay Nelia. Alam mo, matagal na akong pulis. Marami na ako nakitang krimen. Away pamilya, kapabayaan. Pero bihira ako makakita ng magulang na kayang kalimutan ang sarili para sa anak. Hindi siya makasagot at yumuko lang siya. Hindi ka mahina, Nelia. Dagdag nito. Nanay ka. Isa kang matapang na ina. At sa simpleng salitang iyon, may bahagi ng puso ni Nelia ang unang beses na nakaramdam ng ginhawa. Hindi dahil may nagbigay ng tulong, kundi dahil may unang taong nakaintindi sa kanya. Lumipas sa mga araw, naging madalas ang pagdalaw ni Adrian. Minsan ay dumadaan lamang ito upang kamustahin ang mga bata. Minsan naman ay may dalang pandesal sa umaga o prutas sa hapon. Hindi ito maporma, pero palabiro at tahimik itong marunong makinig. Doon unti-unting nakilala ni Nelia ang totoong pagkatao nito. Single si Adrian. Wala itong nobya at matagal nang walang kasama simula nang mamatay ang ina nito na siya lamang ang kasama sa buhay.
Halos sa trabaho na umiikot ang mundo nito. Nalaman din niya na kaya nasa bahay aliwan si Adrian noon ay dahil may sinusundan itong taong wanted noong gabing iyon. Bakit po hindi kayo nag-asawa? Minsan tanong ni Nelia habang naghihiwa ng kalabasa. Bahagyang ngumiti si Adrian. Hindi ko rin alam. Siguro, hindi ko pa nakikilala yung taong gugustuhin kong uwi-uwian araw-araw. Napahinto si Nelia sa paghihiwa. Hindi niya alam kung bakit may kakaibang kabog sa dibdib niya, kaya agad siyang umiwas ng tingin. Isang umaga, habang nag-aasikaso si Nelia, ay may kumatok sa kanilang pintuan. Nelia Diaz! May sulat po! Lumabas si Nelia at inabot ang sobre. Halatang luma ang papel at sulat kamay ang pangalan niya sa harap. Nalamig ang kanyang kamay na maisip na galing iyon kay Crispo. Mabilis siyang napaupo sa bangkito at nanginginig na binuksan ang sulat. Dear Nelia, pasensya ka na kung ngayon lang ako nakasulat. Wag mo na akong hintayin. May pamilya na ako dito at buntis siya. Hindi ko na kayang bumalik sa inyo. Sana maintindihan mo. Bahala ka na sa mga bata. Crispo. Para may bumagsak na mabigat sa kanyang dibdib. Hindi siya umiyak agad. Hindi siya sumigaw. Matagal lang siyang nakatitig sa papel hanggang sa biglang pumatak ang luha niya ng sunod-sunod. Nanay? Tawag ni Lenny. Mabilis siyang tinago ang sulat pero hindi na niya napigilan. Napayakap siya sa mga anak niya. Okay lang si nanay. Okay lang. Paulit-ulit niyang sinasabi pero lalo lamang siyang napahagulhol. Doon niya tuluyang naintindihan ang lahat. Inabando na sila ng asawa niya. Nagawa nitong iwan at pabayaan kahit ang mga bata. Walang kwentang ama ang lalaking minahal niya. Kinagabihan ay dumating si Adrian. Napansin niyang namumugto ang mga mata ni Nelia. Anong nangyari? Hindi na siya nakapagtago. Iniabot niya ang sulat at tahimik na binasa ni Adrian. Unti-unting tumigas ang panga nito at halata ang galit. Halos 4 na buwan ka naghintay. Mahinang sabi nito. Tumango si Nelia at muling umiyak. Akala ko may nangyari sa kanya. Akala ko na aksidente. Akala ko babalik siya. Nanginginig niyang sambit. Pero walang saysay ang paghihintay at pag-aalala ko. Dahil pinili niya lang kaming iwan. Wala siyang ibang nasabi pa. Napaupo siya at napahawak sa dibdib. Ang sakit pala, no? Kapag buhay ang tao. Pero parang patay na dahil wala na siya dito at hindi na makakasama pa ng mga anak ko. Bulong niya. Hindi nagsalita si Adrian agad. Lumapit lamang ito at marang umupo sa tabi niya. Hindi ka niya iniwan dahil may kulang sa'yo. Mahinahaw nitong sabi. Iniwan niya kayo dahil kulang siya bilang ama at asawa. Pinili niya yun at sobrang wala siyang kwentang tao. Mas lalo siyang napaiyak. Paano ko sasabihin sa mga bata? Tanong niya. Hindi mo kailangang magsinungaling. Sagot ni Adrian. Pero hindi mo rin kailangang sirain ang tatay nila sa paningin nila. Sabihin mo lang na hindi na siya makakabalik. Kinagabihan at tahimik ang gabi. Tanging hikbi niya at huni ng kuliglig ang maririnig. Matagal silang nakaupo roon hanggang sa tuluyang mapagod sa pag-iyak si Nelia. Kinabukas ng gabi ay tahimik ang loob ng maliit nilang bahay. Nakaupo sa banig sina Ronlon at Lenny habang kandog ni Nelia ang bunso. Nasa may pintuan naman si Adrian, nakatayo at handang alalayin si Nelia sa mga sasabihin nito. Mga anak, mahina niyang tawag. Napantingin ang dalawa. Nay, bakit po? Tanong ni Ronlon. Napahigpit ang yakap ni Nelia sa bunso. May sasabihin si nanay sa inyo. Tungkol kay tatay. Nanginginig niyang sampit. Biglang natahimik ang mga bata. Hindi na makakabalik si tatay niyo. Napatitig si Lenny.
Bakit po? Malayo lang siya, di ba? Tanong nito. Pilit na pinipigilan ni Nelia ang luha sa mga mata niya. May iba na siyang pamilya. Doon na siya titira sa malayo. Hindi agad naintindihan ng bunso, pero si Nonnon, ang panganay, ay unti-unting namula ang mata. Eddie, iniwan na niya tayo? Bakit? Dahil ba makulit kami? Dahil ba minsan ayaw naming maligo? Mahina nitong tanong at humihikbi na. Doon na tuluyan na paiyak si Nelia. Hindi dahil may mali sa inyo. Hindi dahil hindi kayo mababait. Wala kayong kasalanan. Lumapit si Nonnon at niyakap ang ina. Ayos lang, Nay. Nandito naman kami. Tahimik namang umiyak si Lenny habang hawak ang damit ni Nelia. Hindi na kinaya ni Nelia na payakap siya sa tatlo niyang anak habang umiiyak. At sa sandaling yon, dahan-dahang lumapit si Adrian. Hindi siya sumingit, hindi rin siya agad nagsalita, lumuhod lamang siya sa harap ng mga bata, kapantay ng kanilang mga mata. Pwede ba ako magsalita? Mahinahon niyang tanong. Napatingin sa kanya si Nelia, namumugto ang mga mata. Nag-atubili siya, ngunit tumango rin. Tumingin si Adrian kina Ronron at Lenny. Hindi ko kayang palitan ang tatay niyo. Sabi niya ng diretso. Pero, kung papayag ang nanay niyo, pwede ba ako manatili sa tabi niyo? Pwede ba ako maging tatay na mag-aalaga sa inyo? Napakurap ang mga bata. Hindi ko kayo aagawan ng alaala tungkol sa tunay ninyong tatay. Pero sisiguraduhin ko na hindi na kayo matatakot magutom. Hindi na kayo mag-iisa. Napatingin si Nelia sa kanya at halos gulat, kaba at pagkalito ang nasa mata niya. Adrian, halos pabulong niya sabi. Hindi siya agad sinagot ang lalaki. Sa halip ay tumingin ito sa kanya. Seryoso ngunit malumanay. Hindi dahil naaawa ako. Dagdag nito. Kundi dahil ipinili ko kayo ng mga bata. Pamilya na ang turing ko sa inyo. Napatakip ng bibig si Nelia habang muling napaluha. Dahan-dahang lumapit si Lenny kay Adrian. Tito, hindi ka po ba aalis? Hindi mo kami iiwan? Mahinang tanong nito. Umiling siya. Hindi. Hanggat gusto niyo ako nandito. Biglang niyakap siya ng bata. Sumunod si Ronron na medyo nahihiya pa, pero mahigpit din ang yakap. Hindi napigilan ni Nelia ang pag-iyak, pero sa pagkakataong iyon, hindi na puro sakit ang laman nito. May halong ginhawa, may halong takot, at may maliit na pag-asa. Sa mga sumunod na araw, ay unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ni Nelia. Isa-isang nabayaran ni Adrian ang utang nila kay Aling Bebang, pati ang tubig at kuryente na ilang buwan ding pinoblema ni Nelia. Noong una ay tumanggi pa siya. Adrian, wag na. Kaya ko naman unti-untiin eh. Nahihiya niya sabi. Umiling lamang ito. Ako na, Nelia. Di ko naman ginagawa to na may kapalit. Inaayos ko lang ang buhay na gusto kong maging bahagi. Hindi na siya nakapagsalita. Makalipas ang ilang linggo, lumipat sila sa maliit ngunit maayos na inuupahang bahay. May sariling banyo, may bintana at hindi na tumutulo ang bubong kapag umuulan. Noong unang gabi nila roon, matagal na nakatitig si Nelia sa kisame. Hindi dahil sa problema, kundi dahil hindi siya sanay sa katahimikan na walang kaba. Nay, ang sarap pala matulog na hindi nababasa ang paa. Inosenteng sabi ni Lenny habang nakahiga sa kutsyon. Napangiti si Nelia at doon siya napaluha, pero ngayon luha na ng ginhawa. Bumalik sa pag-aaral sina Ronron at Lenny. Si Baby Chris ay lumusog, palagi nang tumatawa kapag binubuhat ni Adrian. Hindi na sila nagugutom, may kanin na sa hapag, may ulam na hindi na kailangan tipirin at may lalaki umuuwi gabi-gabi at nagpapasaya sa kanila.
Kinabukasan ay maaga pa lamang ay nagwawalis na si Nelia sa harap ng kanilang inuupahang bahay. Tahimik ang umaga, papasok na sa eskwela sina Nonnon at Lenny habang si Baby Chris ay naglalaro sa may pintuan. Hanggang sa may narinig siyang mahina, ngunit paulit-ulit na katok. Akala niya kapitbahay lamang, ngunit ang buksan niya ang gate, tila tumigil ang mundo niya. Isang payat na lalaki ang nakatayo sa harap niya. Maitim ang balat, magulo ang buhok, at halatang nangihina. May maliit itong bag at inuubo. Nelia? Nalaglag ang hawak niyang walis. Crispo? Tumango ang lalaki. Pilit na ngumiti pero agad ding napaubo. Umuwi na ako. May sakit ako. Wala na akong matirhan. Nakalipat na pala kayo. Buti at nahanap kung tinutuluyan nyo. Pwede ba akong dito na lang? Babawi ako sa inyo. Aalagaan ko na kayo. Para may bumalik na malalim na sugat sa dibdib ni Nelia. Ang gabi ng gutom, ang iyak ng mga anak niya, ang pagmamakaawa niya, at ang sulat na nagsabing may iba na itong pamilya. Unti-unting tumigas ang mukha niya at hinawakan niya ang gate. At ngayon ka babalik? Malamig niyang tanong. Wala na kasi ako mapuntahan. Mahinang sagot nito. Iniwan din ako. May sakit pa ako. Kayo na lang ang pamilya ko. Napapikit si Nelia. Sandali siyang hindi nagsalita, para bang pinipili niya ang mga salitang lalabas. Pagdilat niya, hindi na ang dating mahinhin at takot na babae ang kaharap nito. Pamilya? Ulit niya. Unti-unting namuo ang luha sa mata niya, hindi ng pangihinayang, kundi ang sakit na matagal niya nang nilunok. Nasaan ka nung nilalagnat ang anak mo? Nanginginig niyang tanong. Nasaan ka nung wala kaming makain? Nung pinagtabuyad kami? Nung handa na kong gawin ang ayaw kong gawin para lang mabuhay ang anak mo? Napayuko si Crispo. Nagkamali ako. Hindi ka nagkamali. Putol ni Nelia. Pinili mo ang sitwasyon mo ngayon, Crispo. Napasilip ang ilang kapitbahay, ngunit wala siyang pakialam. Pinatawad na kita. Patuloy niya ng mas mahinahon na. Matagal na. Para sa sarili ko. Para makausad ako. Bahagyang nagliwanag ang mukha ni Crispo. Kung ganun, makakabalik na ako? Doon tuluyang umiling si Nelia. Mahigpit niyang hinawakan ng gate at bahagyang isinara. Hindi na. Nanlaki ang mata ng lalaki. Magbabago na ako. May asawa na ako. Diretsyong sabi niya. Natigilan si Crispo. May taong tumayong ama sa mga anak mo nung iniwan mo sila. May taong hindi kami pinabayaan nung gutom kami. May taong pinili kami araw-araw kahit wala siyang obligasyon sa amin. Halos hindi makapagsalita si Crispo. Pinatawad kita. Ulit niya ng mas malinaw. Pero hindi na kita tatanggapin pa. Tsaka niya tuluyang isinara ang gate. Sa loob ng bahay ay nakita niya si Adrian, tahimik na nakatayo at nakamasid. Hindi ito nakialam at hinayaan siya magdesisyon. Lumapit siya rito habang nanginginig pa ang kamay niya. Ayos ka lang? Tanong ni Adrian. Doon siya napayakap. Hindi dahil kailangan niya ng sasalo, kundi dahil tapos na ang bahagi ng buhay na matagal siyang binitbit. Oo, bulong niya. Tapos na rin sa wakas ang takot ko. Sa labas, nanatiling nakatayo si Crispo. Huli na niyang naunawaan na ang pamilyang iniwan niya ay may lalaki na palang piniling manatili. Isang hapon, nasa labas si Nelia, nagsasampay ng damit habang papalubog na ang araw. Dumating si Adrian mula sa duty, hawak ang maliit na supot. Ang aga mo tanong niya. Maaga kaming pinauwi. Sagot nito. Tahimik silang sandaling magkatabi hanggang sa may inilabas si Adrian sa bulsa, isang maliit na kahon. Nalamig ang kamay ni Nelia.
Adrian? Ano yan? Hindi ito agad nagsalita. Humarap muna ito sa kanya. Hindi pulido ang galaw, halatang kinakabahan at mas kinakabahan pa kaysa sa pag-aresto ng kriminal. Hindi kita niligtas noon para magkautang ka sa akin. Dahan-dahan itong sabi. Tinulungan kita dahil gusto kong manatili. Huminga ito ng malalim. Pero ngayon, ayoko manatili lang bilang bisita sa buhay mo. Binuksan niya ang kahon, isang simpleng singsing na kulay ginto. Hindi ko mapapangako ang marangyang buhay. Patuloy ni Adrian. Pero mapapangako kong hindi ka na mag-iisa. At ang mga anak mo, ituturing kong mga anak ko habang nabubuhay ako. Tuluyan nang napaluha si Nelia. Pagkakasalan mo ba ako? Hindi agad siya nakasagot, hindi dahil ayaw niya, kundi dahil sa unang pagkakataon, may lalaking hindi nangako sa tubig, kundi handa siyang pakasalan sa harap ng Diyos. Napatingin siya sa loob ng bahay, kita niya ang mga anak niya sa bintana, sumisilip at nakangiti. Bumalik ang tingin niya kay Adrian, tumango siya habang umiiyak. Oo, Adrian, pagkakasalan kita. Ngumiti ang ito at isinuot nito ang singsing sa kanyang daliri. Mahal na mahal kita, Nelia. Kayo na mga bata. Nakangiting sambit ni Adrian at nagsitakbuhan ang mga bata at niyakap sila. Masaya nilang niyakap ang mga bata at tuwang-tuwa ang mga ito. Hindi perpekto ang nakaraan niya, pero ngayon mayroon na siyang tahanan, hindi lang bahay, kundi isang taong piniling manatili, hindi lang para sa kanya, kundi para sa mga anak niya. At hanggang dito na lang ang magandang istoryang ito.